Huminto ka sandali at pakinggan ng mabuti. Maaaring tila kakaiba ang sasabihin ko, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang katotohanan na maririnig mo tungkol sa tagumpay. Lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pag-asenso ay mali. Hindi ito tungkol sa diploma. Hindi ito tungkol sa talento. Hindi rin ito tungkol sa sipag. Ang lahat ay nakasalalay sa paraan ng iyong pag-isip. At kakaunti lamang, 1% ng mga tao sa mundong ito, ang tunay na nakaunawa niyan. Sila ang kumokontrol sa halos lahat ng kayamanan ng mundo. Naisip mo na ba kung bakit? Maaaring hindi kakulangan ng pagkakataon ang humahadlang sa iyo, kundi ang katotohanang hindi mo pa napagpasyahang kumilos batay sa isang makapangyarihang ideya. At iyan mismo ang gusto kong talakayin sa iyo ngayon, ang ideyang may kakayahang baguhin ang lahat. Lahat ng umiiral sa mundo ay nagsimula sa isang ideya. Bawat kaharian, bawat imbensyon, bawat kayamanan, bawat pagbabago, lahat ay isinilang sa isipan ng isang taong naglakas loob maniwala na posible ito. Ang hindi nauunawaan ng karamihan ay ang sikreto ng tagumpay ay hindi kailanman nakatago sa yaman, sa swerte, o sa mga koneksyon. Nasa ideya ito at sa tapang na gawin itong totoo. Natuklasan ko iyan noong wala akong anumang bagay na maituturing na pag-asa. Wala akong pinag-aralan, wala akong kakilala, at wala akong pera. Nagtatrabaho ako sa mga simpleng hanapbuhay, iyong halos hindi sapat pambayad ng mga gastusin. Hanggang isang araw, may nag-abot sa akin ng isang aklat, isipin at yumaman ka. Hindi ko alam noon, ngunit iyon ang magiging sandali ng malaking pagbabago. Hindi dahil sa mga pahina nito, kundi sa ideyang nakapaloob dito. Isang ideya na napakalakas, na noong pumasok ito sa aking isipan, winasak nito ang lahat ng paniniwala kong imposible. Sa sandaling iyon, may nagising sa loob ko. Unang beses kong naunawaan na ang naghihiwalay sa mga taong nabubuhay sa kakulangan at sa mga taong nabubuhay sa kasaganaan ay hindi katalinuhan o kasipagan, ito ay ang paraan ng kanilang pag-isip. Para bang buong buhay ko'y hinahanap ko ang susi ng tagumpay, ngunit nasa bulsa ko lang pala. Hindi ko lang ito tinitingnan. Kaya gumawa ako ng simpleng bagay na nagbago ng lahat, kinuha ko ang isang pirasong papel at isinulat ko ang isang ideya. Isa lamang. Mukhang walang kabuluhan, ngunit iyon ang naging simula ng lahat. Ang ideya ko ay magtayo ng maliit na serbisyo sa paglilinis. Wala akong alam tungkol dito, wala akong puhunan, wala akong kliyente, ngunit may isa akong bagay na bihira sa karamihan, ang kagustuhang kumilos. At iyan mismo ang naglabas sa akin mula sa pagkakastagnante. Sa loob ng wala pang isang taon, ang ideyang iyon na tila katawa-tawa ay nagdala sa akin ng kita na humigit kumulang 6 na milyong piso. Hindi ako naging mas matalino, wala akong minanang kayamanan, at hindi rin ako kumuha ng kurso. Nanampalataya lamang ako sa ideya at kumilos. Karamihan sa mga tao ay nabibigo hindi dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil pinapatay nila ang kanilang mga ideya bago pa man ito mabuo. Ilang beses ka nang nagkaroon ng ideya at naisip mong hindi ito gagana? Ilang beses mo nang inisip ang isang kamanghamanghang bagay, ngunit umatras ka dahil hindi mo alam kung paano sisimulan? Ilang beses mo na ring inakala na kailangan mo muna ng pera bago magsimula, samantalang ang kailangan mo lang talaga ay magsimula? Ang isipan ay parang bukirin na masaganang tinutubuan, ngunit hindi nito pinag-iba kung anong binhi ang itatanim. Kapag takot ang itinanim mo, takot din ang aanihin mo. Kapag ideya ang itinanim at pinainom ng pananampalataya, ito ay tutubo hanggang maging katotohanan. Iyan ang natutunan ko, ang mga ideya ay mga binhing hindi nakikita. At kung hindi mo ito iingatan, bubunutin ito ng takot, pagdududa, at lohika bago pa man sumibol. Maraming beses kong naririnig ang mga tao na nagsasabing, kapag may oras na ako, sisimulan ko. Kapag may pera na ako, mag-invest ako. Kapag ayos na ang lahat, susubukan ko. Ngunit ang universo ay hindi nagbibigay gantimpala sa kapag. Ginagantimpalaan nito ang ngayon. Ang pagkilos ang wikang nauunawaan nito. Nagsimula ako sa paglilinis ng isang palapag sa halagang humigit kumulang 1,700 piso bawat buwan. Mukhang maliit, ngunit iyon ang unang baitang ng hagdang magdadala sa akin sa mas mataas na antas. Bawat pinto ng opisina na binubuksan ko gamit ang isang susi ay parang pinto ring bumubukas sa loob ng aking isipan. Napagtanto ko na walang hangganan kundi ang mga hangganang ako mismo ang lumilikha. At alam mo ba ang pinakanakakatuwa? Ang mga tao sa paligid ko ay nagsimulang tawagin akong maswerte.
Ngunit ang swerte ay pangalan lamang na ibinibigay ng mga walang tiwala sa sarili sa tapang ng iba. Ang katotohanan ay lahat tayo ay binibigyan ng mga ideya palagi. Dumarating ang mga ito sa mga sandaling tahimik, habang naglalakad, nakikinig sa usapan, o bago matulog. Ang mga ito ay mga paanyaya ng universo, mga pagkakataon para lumikha, lumago, magbigay, at umunlad. Ngunit madalas, tinatanggihan natin ang mga ito. Sinasabi natin, hindi ito para sa akin, wala akong talento, sinubukan na nila dati at nabigo. At sa tuwing ginagawa natin ito, para bang sinasabi natin sa buhay, ayoko na ng mga ideya. Ang problema ay hindi kakulangan ng pagkakataon, kundi kakulangan ng pasya. Ang tagumpay ay nakalaan para sa mga taong nagdedesisyong kumilos bago pa man nila maunawaan ang lahat ng hakbang. Ito ay pananampalatayang gumagalaw. Napansin mo na ba kung paanong ang mga matagumpay na tao ay tila may kakaibang kislap sa kanilang mga mata? Iyon ay dahil namumuhay silang ginagabayan ng isang ideya. Hindi nila kailangan ng panlabas na motibasyon. Gumigising sila araw-araw na may layunin na humihila sa kanila pasulong. At maaari mo rin itong maranasan. Isipin mo ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit isinantabi mo. Maaaring ito ay magtayo ng negosyo, magpalit ng propesyon, matutong ng bago, magsulat ng aklat, o magturo sa iba. Ngayon, isipin mong ang ideyang iyan ay itinanim sa iyo dahil sa isang dahilan. At kung ang simpleng pag-isip mo pa lamang nito ay isang palatandaan na kaya mo itong isakatuparan. Ilang buhay ang maaari mong maantig kung gagawa ka ng hakbang ngayon. Ilang pinto ang magbubukas kung maniniwala ka ng sapat para magsimula. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung ano ang ginawa kong kakaiba, lagi kong sinasagot, binigyan ko ng pagkakataon ang ideya. Hindi ko kailangang malaman ang lahat ng detalye. Hindi ko hinintay na dumating ang kumpiyansa. Kumilos ako at hinayaan kong sumunod ang kumpiyansa pagkatapos. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng kabaligtaran, naghihintay silang maramdaman ang pagiging handa bago magsimula. Ngunit ang totoo, walang sinuman ang talagang handa. Nagiging handa ka lamang kapag nagsimula ka. At kapag nagsimula ka, may mahiwagang nangyayari, tumutugon ang mundo. Lumalapit ang tamang mga tao, lumilitaw ang mga pagkakataon, at ang mga tila aksidenteng pangyayari ay biglang umaayon sa iyo. Ang universo ay parang salamin, ibinabalik nito ang enerhiya na ibinubuga mo. Kapag naglalabas ka ng pagdududa, ibinabalik nito sa iyo ang mga hadlang. Kapag nagpapadala ka ng pananampalataya, ibinabalik nito ang mga daan. Pinatutunayan ito ng makabagong agham sa nakakagulat na paraan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas tumataas ang antas ng malikhaing aktibidad ng utak kapag tayo ay emosyonal na konektado sa isang ideya. Sa madaling salita, kapag buong puso kang naniniwala sa isang bagay, nagsisimulang magtrabaho ang iyong utak upang patunayan na ito ay posible. Literal nitong binabago ang mga koneksyon sa loob mo, sinasala ang impormasyon, lumilikha ng mga bagong pananaw, at inaayos ang iyong atensyon patungo sa mga oportunidad na dati mong hindi napapansin. Ganito nililikha ng isipan ang realidad. Hindi ito mahika. Ito ay focus. Ito ay dalas. Ito ay enerhiya na gumagalaw. Hindi ko hinihiling na maniwala ka agad sa akin. Ang gusto ko ay subukan mo ito. Kumuha ka ngayon ng isang papel at isulat mo ang isang ideya, iyong ideya na matagal mo nang naririnig sa loob mo, ngunit palaging ipinagpapaliban. Isulat mo ito. Pagkatapos ay tanungin ang sarili mo, ano ang maaari kong gawin ngayon upang makapagsimula? Hindi bukas. Hindi kapag perpekto na ang lahat. Ngayon. Sapagkat ang pagiging perpekto ay kadalasang dahilan ng mga taong hindi kailanman nagsisimula. At baka ang simpleng aksyon na yon, ang pagsulat ng ideya at paggawa ng unang hakbang, ang maging simula ng pagbabagong magdadala sa iyo sa isang lugar na hindi mo pa kailanman inisip na posible. Nagsimula ako sa isang ideya na napakaliit na halos walang saysay. Ngunit ang ideyang iyon ang naging daan para makapagtayo ako ng mga negosyo, makapagbigay ng mga talumpati sa iba't ibang panig ng mundo, at makatulong sa milyon-milyong tao. Hindi ang laki ng ideya ang nagdala ng pagkakaiba, kundi ang laki ng pananampalataya na inilagak ko rito. At marahil, yan din ang kulang sa iyo ngayon, sapat na pananampalataya upang paniwalaan na ang iyong ideya ay karapat-dapat isabuhay. Dahil ang sikreto ay hindi ang magkaroon ng kamangha-manghang ideya, kundi ang magkaroon ng tapang na kumilos para rito. Ang tagumpay ay hindi nakalaan sa pinakamatalino, kundi sa mga naniniwala ng sapat upang magsimula.
At kapag nagsimula ka, mapagtatanto mo ang natuklasan ko, hindi basta nagkataon ang paglitaw ng mga tamang ideya. Lumilitaw ang mga ito kapag tuluyan mo nang piniling pakinggan ang mga ito. May isang sandali at malinaw ko pa rin itong natatandaan nang mapagtanto kong ako mismo ang pinakamalaking hadlang sa aking sariling buhay. Hindi ang pamahalaan, hindi ang lungsod, hindi ang mga pansamantalang krisis. Kundi ang mga paniniwalang dala ko mula pagkabata, mga ideya tungkol sa pera na hindi ko man lang kusang pinili. Lumaki akong nakakarinig ng mga pahayag na parang katotohanan, mahirap ang pera, hindi ito para sa atin, kailangan magdusa para maging karapat-dapat. Ang mga salitang iyon ay naging kasing natural ng paghinga sa akin, hanggang sa isang araw, isinulat ko ang mga ito sa isang papel at nakita kong sila ang ugat ng lahat ng pumipigil sa akin. Nang binasa ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang halo ng hiya at ginhawa, hiya dahil nabuhay ako sa kasinungalingang hindi akin, at ginhawa dahil sa wakas ay natukoy ko ang tunay na kalaban. Hindi ito basta makata o pampasigla lamang, may agham sa likod nito. Ipinapakita ng mga behavioral psychologist na ang pamumuhay sa ilalim ng kakulangan ay sumisipsip sa ating mental na kapasidad. Kapag abala ang isipan sa mga alalahaning pinansyal, bumababa ang kakayahan nitong magplano, magdesisyon, at maging malikhain. Sa madaling salita, ang kakulangan ng mga mapagkukunan ay hindi lang pang-ekonomiya, ito rin ay pangkaisipan. Ibinibilanggo tayo nito sa panandaliang pag-isip at binubura ang ating pangmatagalang pananaw. Higit pa rito, ang tinatawag nating mga paniniwalang pinansyal, ang mga tahimik na kwento na paulit-ulit nating sinasabi tungkol sa pera, ay may malaking impluensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa financial self-efficacy na ang paniniwala sa sariling kakayahang pamahalaan ang pera ay malakas na kaugnay ng aktual na pag-ugali tulad ng pag-ipon at pamumuhunan. Hindi sapat ang imalaman kung ano ang dapat gawin, ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag naniwala kang kaya mong gawin ito. Nang baguhin ko ang aking mga paniniwala, nagbago rin ang aking mga kilos, at kasabay nito, ang aking mga resulta. Isipin mo ngayon ang mga dahilan na madalas mong sabihin, wala akong kakayahan, hindi ito para sa akin, balang araw. Hindi inosente ang mga salitang iyan, hinuhubog nila ang iyong focus, damdamin at pananaw. Ayon sa American Psychological Association, ang mga alalahanin tungkol sa pera ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng stress sa mga tao na nakakaapekto sa pagtulog, kalusugan, at mga relasyon. Ang takot sa pera ay hindi lamang iniisip, ito ay isang pisikal na bigat na unti-unting inuubos ang iyong enerhiya upang kumilos. Kaya't nais kong imungkahi sa iyo ang isang praktikal at matapat na pagsasanay, kumuha ng isang papel at isulat, sa malalaking letra, ang pinakamalakas mong paniniwala tungkol sa pera. Huwag mong pag-isipan ng sobra. Isulat mo lang ang tinig na otomatikong naririnig mo sa loob mo. Pagkatapos, tanungin ang sarili mo, ito ba ay ganap na totoo? O isang bagay lamang na tinanggap ko ng hindi pinag-isipan. Tinutukoy ng mga financial psychologist ang mga money scripts, mga di namamalayang kwento mula pagkabata, na nakakaimpluwensya sa maling pag-ugali, pag-iwas sa pera, labis na paghahangad sa katayuan, o paniniwalang marumi ang kayamanan. Ang pagkilala sa iyong sariling script ay unang hakbang upang sirain ito. Nang magawa ko ito, naramdaman ko ang halo ng galit at kalayaan. Galit dahil pinayagan kong pamunuan ng mga hiniram na ideya ang aking buhay, kalayaan dahil sa wakas ay nakapili ako ng bagong kwento. At magagawa mo rin ito sa pamamagitan ng mga konkretong hakbang, tukuyin ang paniniwala. Tanungin mo ang iyong pinagmulan, kanino ba talaga ito nanggaling? Hanapin ang mga ebidensyang taliwas dito. Pagkatapos, bumuo ng isang bagong paniniwalang kapalit at subukan ito. Hindi ito mahika, ito ay agham ng pagbabago ng asal. Binabago ng utak ang mga koneksyon kapag paulit-ulit mong ginagawa ang mga bagong gawi at inuulit ang mga bagong mensahe, isang proseso na pinatutunayan ng agham ng utak bilang aktibidad na nakadepende sa plastisidad. Ang pagbabago ng paniniwala ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagkilos hanggang sa ang bagong paraan ng pag-isip ay maging otomatiko. Ngayon, nais kong hamunin ka sa isang tiyak at praktikal na bagay, isang maliit ngunit makapangyarihang gawain na maaaring gawin ng sinuman. Sa loob ng 14 na araw, gawin mo ang 3 bagay tuwing umaga. Una, basahin mo ng malakas ang bagong paniniwala na gusto mong linangin, halimbawa, kaya kong pamahalaan at palagin ang aking kasaganaan.
Ikalawa, isulat ang isang konkretong aksyon na tatagal ng 10 minuto na magpapatunay sa paniniwalang iyon. Maaaring tumawag sa isang pagkakataon, magsaliksik ng presyo, o gumawa ng isang simpleng talaan. Ikatlo, itala ang isang maliit na tagumpay sa araw na iyon, anumang nagawa mo na nagpapatibay sa bagong paniniwala, kahit tila maliit lamang. Ang mga pag-uulit na ito ay lumilikha ng panloob na ebidensya. Iniayon nito ang iyong iniisip sa iyong ginagawa, at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Alam kong lilitaw ang mga alinlangan, paano kung mabigo ako? Sasabihin ko ang katotohanang nag-angat sa akin, ang kabiguan ay impormasyon, hindi pagkakakilanlan. Paano kung mawalan ako ng pera? Subukan mo ito sa maliit na paraan, matuto agad, at protektahan ang mahahalaga. Paano kung huli na? Ang pagiging huli ay oras lamang, hindi kapalaran. Ang bawat takot ay may praktikal na solusyon kapag ginamit mo ang emosyon bilang maliit na eksperimento at natututo ka mula sa mga resulta. Hindi labis na sabihin ang ganitong panloob na pagbabago ay maaaring baguhin ang iyong kinabukasan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may mataas na kumpiyansa sa kanilang kakayahang pinansyal ay mas may posibilidad na mag-ipon, magplano ng pagreretiro, at iwasan ang paulit-ulit na utang. Mga konkretong resulta na nag-ugnay ng paniniwala sa totoong benepisyo. Ibig sabihin, ang pagtatrabaho sa iyong pag-iisip tungkol sa pera ay hindi hungkag na self-help. Ito ay isang estratehiya ng pag-angat at kasaganaan na may batayan sa ebidensya. Ngayon, hayaan mong magtanong ako ng isang bagay na maaaring makapukaw sa iyo. Mas pipiliin mo bang sisihin ang mga panlabas na salik sa iyong sitwasyon, o handa ka bang akuin ang tapat na panganib ng pagsusuri sa sarili mong pag-isip at pagkilos? Ang pagkakaibang ito sa pagpili ang siyang humihiwalay sa mga taong nananatili sa dati at sa mga taong sumusulong. Pinili kong baguhin ang aking mga paniniwala. Nawalan ako ng tulog, nagkamali, nagbayad ng halaga ng karanasan, ngunit ang tapang na harapin ang sarili kong mga ideya ang nagbalik ng kontrol sa aking buhay. Kung handa kang gawin ang gawaing pangkaisipan, lahat ng iba pa ay matututunan, mapagkakasunduan, at maitatayo. Kung hindi, mananatili kang nakakulong sa isang kwentong hindi mo naman isinulat. Simulan mo ngayon, isulat ang iyong paniniwala, tanungin ito, bumuo ng kapalit na pahayag, at gawin ang 3 maliit na hakbang upang patunayan ito. Ulitin, obserbahan ang mga patunay at yakma. Sa tahimik at araw-araw na gawaing ito, isinisilang ang mga dakilang pagbabago. Sa mahabang panahon, nabuhay akong sinusubukang umangkop. Akala ko para matanggap ako, kailangan kong maging kung sino ang inaasahan ng iba, ang huwarang empleyado, ang magalang na lalaki, ang tahimik at sumusunod sa mga alituntunin. Ngunit sa kaloob-looban ko, mayroong kawalan. Tinitignan ko ang sarili ko sa salamin at nakikita ko ang isang banyaga, isang taong nakangiti sa mundo, ngunit nawala sa sarili. Ang takot na maitaboy ay unti-unting nagpatago sa tunay kong pagkatao. Ang pinakadelikado ay kapag matagal ka nang nagpapanggap, naniniwala ka na sa maskarang isinusuot mo. Nakakalimutan mo kung sino ka talaga. Naalala ko ang isang partikular na araw, nakaupo ako sa likod ng isang malaking bulwagan, pinapanood ang isang lalaki sa entablado. Hindi siya pinakamagandang lalaki o pinakamatalino, pero may kakaiba sa kanya, isang uri ng tiwala na parang magneto. Pinakinggan siya ng mga tao na parang bawat salita ay katotohanang pangkalahatan. Naisip ko, kung makapagsalita lang ako ng ganon, magbabago ang buhay ko. Ngunit agad bumulong ang tinig ng takot, hindi ka ganon. Magmumukha kang katawa-tawa. Pagtatawanan ka nila. Napaniwala ako ng tinig na yon sa loob ng maraming taon. Tahimik akong nanatili, isang ibong ipinanganak para lumipad, ngunit naniwalang mali ang kanyang mga pakpak. Hanggang sa araw na yon, may narinig akong mga salitang bumiyak sa katahimikan ng bulwagan. Kung gusto mong maging malaya, kailangan mong maging ikaw mismo. Hindi ko lang narinig iyon, ramdam ko ito sa kalaliman ng aking pagkatao. Doon ko napagtanto na hindi pa talaga ako nabubuhay. Umiiral lang ako para matugunan ang mga inaasahan. Nagtatrabaho ako sa mga trabahong hindi ko gusto, nakikisalamuha sa mga taong hindi talaga nakakakilala sa akin, at gumagawa ng mga pasyang nagpapanatili ng ginhawa ng iba habang unti-unting sinisira ako sa loob. Ang pagtanggap ng iba ay naging aking bisyo, at ang takot sa paghusga ang kulungang ako mismo ang nagtayo. Ilan sa inyo ang nakakulong din sa ganitong selda? Ilang beses mo nang hindi sinubukan ang isang bagay dahil sa iniisip ng iba? Ilang beses mong pinatahimik ang isang pangarap dahil tinawag kang baliw?
Madaling paniwalaan na tayo'y nag-iingat pero sa totoo, takot lang tayong mabigo. Itinuturo ng lipunan mula pagkabata na kailangan nating umayon, sumunod, magpasaya, at magkasya sa molde. Ngunit napakalaki ng kabayaran, nawawala ang iyong pagiging totoo, at kasabay nito, ang iyong malikhaing lakas. Natutuhan ko na ang takot sa pagtanggi ay takot ding makita ang sarili, hubad, walang maskara, walang pahintulot, walang dahilan. Doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kapag pinili mong maging ikaw, ang mga tamang tao ay mananatili, at ang mga mali ay kusa ng lalayo. At ayos lang iyon. Kinailangan kong tanggapin na ang pagiging totoo sa sarili ko ay nangangahulugan ding may ilang tao na madidismaya. Ngunit napagtanto ko na ang halaga ng paghahangad ng pag-apruba ng iba ay laging mas mataas kaysa sa halaga ng pagiging totoo. Naalala ko pa ang unang araw na nagpasya akong magsalita sa harap ng maraming tao. Nanginginig ako noon. Basang-basa ng pawis ang aking mga kamay, nanginginig ang aking tinig, at ang buong katawan ko ay nagsasabing tumigil na lang ako. Ngunit may tinig sa loob ko na mas malakas kaysa sa takot, maging ikaw. Hindi kung ano ang inaasahan nila, hindi kung ano ang magpapasaya sa kanila, ikaw. At nang tuluyang lumabas ang mga salita, hindi sila perpekto, pero totoo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapangyarihan ng pagiging totoo. Wala na akong pakialam kung tatawanan nila ako, kung magugustuhan nila ako, o kung mauunawaan nila ako. Ang mahalaga, sa sandaling iyon, ako ay ako. Doon nagsimulang mawala ang kapangyarihan ng takot. Iyon ang sandaling kayang baguhin ang buhay ng sinuman. Kapag tumigil kang pilitin ang sarili mong magkasya sa inaasahan ng iba, unti-unting nagsisimulang umayon sa iyo ang mundo. Para bang hinihintay mismo ng universo na maalala mo kung sino ka talaga upang maitugma ang lahat sa paligid mo. At may kakaibang hiwaga rito, habang mas nagiging totoo ka, mas dumarating ang mga pagkakataong tumutugma sa iyong enerhiya. Dahil ang dalas ng katapatan ay hindi mapaglabanan. Ramdam ng mga tao kapag totoo ka, at ang katotohanan iyon ang umaakit ng paggalang, pagmamahal, at kasaganaan. Ngunit ang pagiging totoo ay nangangailangan ng tapang, tapang na hindi ikasya ng lahat. Tapang na magkamali, tapang na maunawaan ng mali. Tapang na bumangon kahit may mga batikos. At siguradong darating ang mga yon. Palaging darating. Noong nagsimula akong magturo tungkol sa kasaganaan at tamang kaisipan, may mga tumawag sa akin na nangangarap lang, manloloko, o inosente. Pero tinanggap ko na noon pa ang isang katotohanan, ang hatol ng iba ay hindi kailanman magiging mas mabigat kaysa sa pagtanggi ko sa sarili ko. Mas pipiliin kong mapintasan sa kung sino talaga ako kaysa palakpakan sa kung sino ang pinipilit kong maging. May kabayaran ang pamumuhay para lang makapagpasaya. Isa itong mabagal at tahimik na kamatayan. Humihina ka pero hindi ka talaga nabubuhay. Ang patuloy na pagngiti sa lahat habang unti-unting nasasakal sa loob ay hindi kabaitan, ito ay pagtalikod sa sarili. At ang ganitong pagtalikod ay nagbubunga ng sama ng loob, lungkot, at pakiramdam ng kawalan. Dahil may tunay na kulang, ikaw. Ang tunay na ikaw na nilikha para maranasan ang buong pagkatao mo, may mga kahinaan, may liwanag, may anino. Hindi kailangan ng mundo ng mga pinakinis na bersyon. Kailangan ito ng mga taong tunay na naroroon. Nais kong pag-isipan mo ang mga bahagi ng buhay mo kung saan ka nagtatago. Sa trabaho, sinasabi mo ba ang totoo mong paniniwala o inuulit mo lang ang gusto nilang marinig? Sa mga relasyon, ipinapahayag mo ba ang damdamin mo o nilulunok mo ang mga ito sa takot ng hindi pagkakaunawaan? Sa pamilya mo, isinasabuhay mo ba ang sarili mong mga halaga o inuulit mo lang ang sa kanila? Sa bawat pagkakataon na pinipili mong manahimik, unti-unting namamatay ang bahagi ng iyong kaluluwa. Nagsisimula ang kalayaan kapag nagpasya kang bawiin muli ang mga bahaging iyon. Marahil ito ang unang pagkakataon na kailangan mong sabihin ang salitang hindi. Marahil ito ang oras para sundin ang isang pangarap na walang sinumang nauunawaan. O baka naman panahon na para tumingin sa salamin at aminin, hindi ako ang taong pinipilit kong maging. Iyon ang simula. At huwag mong asahan na magiging komportable ito dahil ang kalayaan ay bihirang maging komportable. Ngunit ito ay totoo. Naalala ko pa ang araw na tumigil akong humingi ng pahintulot para maging ako. Masakit iyon. Nawalan ako ng ilang tao, nawalan ako ng ilang pagkakataon, pero natagpuan ko naman ang sarili ko. At ang kamangha-manghang bahagi ay ito, kapag natagpuan mo ang sarili mo, lahat ng mababaw ay nawawala, at ang totoo ay nananatili.
Para itong paglilinis ng maruming bintana, nandoon naman ang liwanag, tinatakpan lang ng alikabok. At ikaw ang liwanag na yon. Kung maaari kitang titigan ngayon, sasabihin ko, itigil mo na ang pagtatago. Hindi kailangan ng mundo ng isa pang maayos na kopya. Kailangan ito ng tunay mong presensya. Ang tapang na maging ikaw ay mas mahalaga kaysa sa anumang pag-apruba. At kapag niyakap mo ito, may kahangahangang mangyayari, mananatili ang takot, pero mawawala ang kapangyarihan nito. Patuloy kang kikilos kahit nanginginig. Magsasalita ka kahit nauutal. Mabubuhay ka kahit walang katiyakan. At sa mismong sandaling iyon, kapag nanaig ang katotohanan sa takot, mararanasan mo ang tunay na kalayaan. Ang pagdududa ay isang tahimik na magnanakaw. Hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong. Unti-unti itong pumapasok sa mga puwang ng araw-araw at pinutol ng paunti-unti ang tulay sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ka sana. Maliwanag pa sa isip ko ang panahong pinaghaharian ako nito, iniiwasan kong magtanong, nananahimik sa mga pagpupulong, hinahayaan kong mamatay sa katahimikan ang mga ideya. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil sa likod ng mga yon, may mahinang tinig na paulit-ulit, paano kung mabigo ako? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung masayang lang ang oras ko? Ang bulong na iyon ay ginagawang dahilan ang mga pagkakataon at ginagawang tulog ang mga talento. Gumagana ang pagdududa na parang salamin na nagpapalabo ng katotohanan, pinalalaki nito ang panganib at pinapaliit ang mga pagkakataon. Kapag sinakop ka nito, labis mong pinahahalagahan ang posibilidad ng kabiguan at minamaliit mo ang sariling kakayahan. Isa itong likas na mekanismo ng tao, pinaghalong takot, nakaraang karanasan, at nakasanayang kaisipan na lumilikha ng harang sa damdamin. Sa kaso ko, sa loob ng maraming taon, iniiwasan kong magtanong ng kahit simpleng bagay sa publiko dahil nahihiya akong magmukhang hangal. Sa halip na matuto, nagtatago ako. Sa bawat katahimikan, lalo kong pinaniniwala ang dapat akong manatiling di nakikita. At habang mas nagtatago ako, mas lumiliit ang tiwala ko sa sarili. Ang pagdududa ay may mga konkretong epekto. Binabawasan nito ang tapang na kumilos, nililimitahan ang karanasan, at sa paglipas ng panahon, pinapaliit ang iyong kakayahan. Ang isang maliit na hakbang na hindi mo ginawa ngayon ay nagiging dahilan bukas, at ang mga dahilan na yan, kapag nagsama-sama, ay nagiging isang buhay na puno ng panghihinayang. Kaya mahalagang maunawaan na ang pagdududa ay hindi basta lumilitaw, isa itong pattern na maaaring buwagin. At upang mapagtagumpayan ang magnanakaw na ito, kailangang unahin mong pangalanan ito. Kapag napansin mong iniisip mo, paano kung mabigo ako? Doon nagsisimula ang pagbabago. Huminto ka sandali at isulat ng malinaw kung ano ang iniisip mong kamalian. Pagmasdan ang kaisipan na parang isang tagapanood na walang pinapanigan. Madalas, kapag inilalantad mo sa liwanag ng katotohanan ang mga bagay na kinatatakutan mo, nawawala ang kalahati ng lakas ng mga ito. Ang pagdududa ay lumalakas kapag pinipigil sa loob, humihina ito kapag inilalabas at sinusuri. Pagkatapos, gumawa ka ng listahan ng mga tunay na patunay laban sa takot na yon, mga pagkakataong nagtagumpay ka na dati, maliliit na tagumpay na nagpapatunay na marunong kang kumilos. Sa ganitong paraan, muling nababalanse ang isip sa pagitan ng panganib at kakayahan. Hayaan mong ikwento ko ang isang karanasan na tuluyang nagbago ng aking ugnayan sa pagdududa. Noong kabataan ko, matapos ang sunod-sunod na trabahong walang malinaw na kinabukasan, nakaisip ako ng ideyang nagpabago sa lahat, ngunit sa simula, nag-atubili ako. Natakot akong sumugal. Isang araw, nakakita ako ng anunsyo na tila isang pagkakataon, ngunit muntik ko na itong palampasin. Isang simpleng alok lamang iyon, linisin ang isang palapag ng opisina kapalit ng isang maliit na bayad, humigit kumulang 3,000 piso. Muling bumulong ang duda, sayang sa oras, hindi sulit, paano kung mabigo ka? Ngunit may tinig sa loob ko na nagsabing subukan lang sa loob ng isang buwan. Tinanggap ko iyon bilang eksperimento. Sa halip na pag-aralan ng paulit-ulit, sinubukan ko agad. Sa unang buwan, nagkamali ako, natuto, nagbago ng paraan, at nagpatuloy. Ang sunod-sunod na maliliit na hakbang na yon, na ginawa ko kahit natatakot, ang nagpatunaw sa aking pagdududa at nagbukas ng mga pinto na noon ay di ko akalaing posibleng buksan. Ang aral ay malinaw, nawawala ang kapangyarihan ng pagdududa kapag paulit-ulit kang kumikilos at nagsasagawa ng maliliit na pagsubok. May ilang praktikal na paraan para mapahina ito at maaaring simulan ng sinuman ngayon.
Isa rito ang pagsubok sa maikling panahon, pumili ng isang maliit na kilos na maaari mong gawin ngayon mismo, bilang tugon sa iyong pinakamatinding takot. Kung natatakot kang magmungkahi ng proyekto, imungkahi lamang ang unang pagpupulong. Kung takot kang magbahagi ng ideya, magbahagi lang ng isang talata. Ang layunin ay hindi agarang tagumpay, kundi ang makalikom ng mga ebidensyang kaya mong umaksyon. Isa pang paraan ay ang pagtransforma ng pagdududa sa pag-usisa. Sa halip na isipin, paano kung mabigo ako, itanong mo, ano kaya ang matututunan ko rito? Ang pag-usisa ay naglilipat ng enerhiya mula sa panghuhusga patungo sa pagdiskobre, kaya bumababa ang emosyonal na bigat na pumipigil sa kilos. Mahalaga rin na maunawaan ang mga kaisipang nagpapatibay ng pagdududa, ang takot sa paghuhusga ng iba, ang labis na pagnanais ng perpeksyon, at ang pag-iwas sa pagkatalo. Ang lahat ng ito ay may pinagmulan sa ebolusyon at kultura, at kapag natutunan mong pasalamatan ang kanilang presensya, mas madali mong makokontrol ang mga ito. Huwag mong sisihin ang sarili sa pagkakaroon ng pagdududa, sa halip, ituring mo itong palatandaan. Kung saan may takot, nandoon din ang pagkakataon para sa paglago. Ang pagkilala sa ganitong pattern at ang sinadyang pagkilos laban dito ay parang pagpapalakas ng kalamnan, mahirap sa simula, pero kalaunan nagiging natural. Isipin mo ang ilang halimbawa ng mga taong tinalo ang pagdududa. Tulad ni Lee Rowling na paulit-ulit na nakaranas ng pagtanggi at halos mawala ng tiwala sa sarili, ngunit nagpatuloy pa rin. Sa huli, binago ng kanyang mga gawa ang buhay ng milyon-milyon. Sa kabilang dako, libu-libong talento ang nawala dahil hinayaan nilang lamunin sila ng takot bago pa man sila makapagsimula. Ang punto ay malinaw, ang pagpupunyagi sa kabila ng pagdududa ay naghihiwalay sa mga gumagawa ng kasaysayan mula sa mga nakakulong sa takot. Ngayon, isang maliit ngunit makapangyarihang hamon para sa iyo. Sa loob ng 7 araw, pumili ng isang kilos na nagdudulot sa iyo ng pag-aalinlangan at gawin ito ng may kamalayan araw-araw. Hindi kailangang malaki, magsalita sa isang pagpupulong sa loob ng 60 segundo, magpadala ng email na may bagong ideya, o magbahagi ng isang kaisipan online. Isulat kung gaano ka nainis o kinakabahan bago at pagkatapos. Sa unang araw, mararamdaman mong mabigat. Sa ikalawa, mas magaan. Sa ikatlo, mapapansin mo ang maliliit na panalo. Sa pagtatapos ng linggo, magkakaroon ka ng konkretong ebidensya ng iyong kakayahang kumilos kahit may pag-aalinlangan. Ang mga ebidensyang ito ang pinakamatibay na panlaban sa duda. Tandaan, bihirang tuluyang mawala ang pagdududa. Maaaring bumalik ito sa ibang anyo o sitwasyon. Ngunit ang pagkakaiba ng mga umuunlad at ng mga nananatili sa lugar ay ito. Ang una ay natutong mamuhay kasama ng pagdududa nang hindi hinahayaan itong mangibabaw. Nararamdaman nila ito, kumikilos pa rin, at sa paulit-ulit na aksyon, binabago nila ang kahulugan ng salitang imposible. Kung nais mong baguhin ang iyong kinabukasan, tanggapin na ang takot ay likas sa pagiging tao, ngunit huwag mong hayaang siya ang magtakda ng iyong direksyon. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng pagdududa, ito ay ang pagpasyang kumilos sa kabila nito. Gawin mo ito ngayon. Ang pinakapunto ng lahat ng ito ay payak, ngunit makapangyarihan. Ang takot at pagdududa ay may kapangyarihan lamang kung ibinibigay mo ito sa kanila. Ang lihim ay kumilos kahit tila imposibleng gawin. Sapagkat bawat hakbang, kahit nanginginig o hindi sigurado, ay sumisira sa mga pader na pumipigil sa iyo. Doon nagaganap ang pagbabago, hindi kapag malinaw na ang lahat, kundi kapag pinipili mong umusad kahit walang katiyakan. Ang tagumpay ay hindi bunga ng kawalan ng takot, kundi ng tapang na huwag hayaang manaig ito. Iyan ang hangganan sa pagitan ng mga lumilikha ng sarili nilang realidad at ng mga simpleng tumutugon lamang dito. At ngayon, alam mo na ito. Nauunawaan mo na ang pagdududa ay isang magnanakaw, at ang tanging paraan upang mapigilan ito ay harapin ito sa pamamagitan ng aksyon. Ang susunod mong hakbang ay ipagpatuloy ang paglalakbay ng kamalayan at paglawak. Ang video na kasunod nito ay magdadala sa iyo ng mas malalim, kung saan mauunawaan mo kung paano iayon ang iyong isipan sa dalas ng paglikha, ang lugar kung saan naninirahan ang 1% na natuto ng sikreto ng tagumpay. Pindutin ito ngayon at sumama sa akin, dahil doon, akyat ka ng isa pang antas sa iyong pag-unlad ng karunungan, nagiging 1% na mas mahusay kaysa dati. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama ko hanggang dito at inaasahan kitang muli sa susunod na video.